oras na to, as a worship natin sa Lord, awitin natin yung sukdulang biyaya. Kasi because of the grace of God, kaya tayo nagising, kaya until now, humihinga pa tayo. As we sing this song, make this prayer na, Lord, salamat. Kasi sa dami ng pagkukulang namin, yung habag at tawa mo, lagi mong pinaparaan sa bawat isa. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng bag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Awitin natin, niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking inibig mo ako, kang di kayang. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako. For the last time, niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, dakila sa lahat na lumikha ng langit at lupa, Panginoon Lord. Ngayong oras na to, patuloy po kami nagpapalinis, Panginoon Lord God, kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, hayagman o tago, Panginoon Lord God, maliit man o malaki, Father God, Lord. Ngayong umaga na to, we welcome your Holy Spirit to move in this place, Father God, Lord. Patuloy kang manguna sa bawat isa, patuloy mong buksan yung puso ng bawat isa, Panginoon Lord God, para sa iyong salita, Father God, Lord. We also pray, Lord, nga sa mensahe na aming maririnig, continue to, Lord God, to change us, Father God, na Lord,
Without you, we are nothing. But with you, Lord God, we can do, Father God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God. Ngayong umaga na to, sa iyo po pinagkakatiwala, itago niyo po ko sa likuran. Ikaw lamang may tataas, ikaw lamang madadakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayun. Yan, buksan po natin yung mga Bible natin sa Ecclesiastes. Ecclesiastes 4. Ecclesiastes 4, verse 7 to 12. Ito yung Bible reading ko kasi nasa Ecclesiastes na po ako. Ang title ng ating pag-uusapan, I'm at your back. Tingka nga sa katabi mo. Makakatulong sa'yo yan. Naniniwala ko? Para di ka naniniwala. Diba? Ang title ng pag-uusapan natin, I'm at your back. Pag sinabing I'm at your back, ito yung mga tao na yung tutulong sa'yo. Ito yung makakatulong sa'yo sa panahon na lahat tayo dumaraan sa mga maliliit lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Tama. Sino hindi dumadaan sa pagsubok? Amen. Sana all na lang, di ba? Yan. Pag sinabing I'm at your back, dito sa Ecclesiastes, grabe yung kasi ang big sabihin pa ng Ecclesiastes, ang pangalang Ecclesiastes sa Ingles ay hango sa saling Grego na pangalang Hebreo na aklat na ito, na ibig sabihin nangangulugang isang guro o isang mangangaral na nasa isang kapulungan. Isa ito sa mga huling aklat na natanggap sa canon na iskritong Hebreo. At yung Ecclesiastes, napakaganda po niya kasi ito yung makikita natin yung mga bagay na mga dapat itama sa buhay natin. Meron tayong 4 points na pag-uusapan ngayong umaga na to. Babasahin po muna natin yung verse to 7 to 12. Sabayan niyo na lang po ako. I observe yet another example of something meaningless under the sun. This is the case of a man who is all alone, without a child or a brother, yet who works hard to gain as much wealth as he can. But he asks himself, who I am working for? Why I'm giving up so much pleasure now? And also meaningless and depressing. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the another can reach out and help. But someone who falls alone is real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can be one warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. Unang point nating pag-uusapan, being alone is meaningless. Marami sa atin gusto mong mag-isa ka. Gusto mo yung tahimik na buhay, get yung concept natin minsan eh. Many of us is happy if we are alone. Tama, kasi wala kang ang isipin na iba. Pero sinasabi ni Ecclesiastes, ang pagiging mag-isa ay walang meaning sa mundo. Ibig sabihin, sino mga single, may pag-asa ka. Ibig sabihin, sinasabi ng Lord, hindi ka mabubuhay mag-isa. Kaya, sinasabi dito, ang pag mag-isa ka raw, ibig sabihin, natutuwa si Satan every time na mag-isa ka. Kasi kapag mag-isa ka, many of us want always peaceful life by choosing to be alone. Ang pagiging mag-isa, hindi po yan tinakda ng Panginoon. Ang pagiging mag-isa, ikaw po yung naggumawa niyan. Bakit? Kasi ina-isolate natin yung sarili natin sa ibang tao. Bakit? Takot po tayo sa judgment. Tama. Physical, emotional, pag-uugali. Takot po tayo. Kaya pinipili na lang nating mag-isa na lang. Because of the past, our mindset was distracted. Dati hindi ka naman ganyan. Dati nakikipag-usap ka sa iba. Dati naman, kaya mo makipag-usap sa iba. Bakit? Nawala. Because of the past. Many of us, nabubuhay pa rin sa past, kaya hanggang ngayon, pinagkukwentuhan na lahat, masaya na lahat, ikaw na lang hindi. Pinagtawanan na lahat, ikaw na lang hindi. Bakit? Iniisip mo pa rin kasi yung past. Kaya kapatid, God remind us. That's why we choose, di ba? God shows us to being alone by choose meaningless in God's perspective. Ibig sabihin, hindi masaya ang Panginoon pag nag-iisa ka. Hindi masaya ang Panginoon kapag mag-isa ka na lang sa kwarto. Hindi masaya ang Panginoon kapag lumalayo ka sa ibang tao. Kasi dito hanggang ngayon, takot na takot ka pa rin sa tao. Kasi takot na takot tayong ma-judge ng ibang tao. And sinasabi ng Lord, sabi sa Ecclesiastes, di ba? Ibig sabihin yung pagiging mag-isa, hindi gusto ng Panginoon. And sabi dito, because we see, if we are alone,
Satan is always deceive us through the isolation moment. Tandaan niyo po, every time na mag-isa ka, doon ka nagkakasala. Tama. Pansin niyo ba yon? Yung pag mag-isa ka na lang, bakit kaya mas inaatakan ni Satan? Bakit? Kasi doon ka mahina. Ibig sabihin, pinapakita ni Ecclesiastes na pag mag-isa ka, mas mahina ka. And why we still working or doing something if we do it for ourselves? Di ba sabi nga sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? Tanungin natin sarili natin, para kanino ba ako bumabangon? Kung bumabangon ka lang para sa pangarap mo sa sarili mo, sana hindi na tayo bumangon. Pero kung nabubuhay ka para makatulong sa iba, makatulong sa pamilya mo, makatulong sa ibang tao, praise God. Kasi may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Marami sa atin, kaya gusto mong mag-isa kasi selfish ka. Gusto lang natin palagi na tayo lang lagi, gusto natin makuha yung mga gusto natin, pero ayaw nating magbigay sa iba. Meaningless, ibig sabihin nun ay selfish. And sabi dito sa verse 9 to 10, second point natin, power of your back. Tingin ka sa likod mo. Yun, oh. Yan. Parang hindi ka masaya na nakita mo yung likod mo. Sabi dito sa verse 9, sa verse 9 to verse 10, two people are better than one, for they can help each other succeed. If one person fall, and the other can be reached out and help, but someone who falls alone is real trouble. We also see even we cannot saw Jesus physically, but He used us or co-workers to be encouraged for us, to be encourager for us. Makikita mo ba yun? Yung mag-isa ka naman, pero dahil nakausap mo siya na-encourage ka, o sanay ka na lang solusyonan yung problema ng mag-isa na lang, kaya hanggang ngayon problema mo pa rin siya. Kapatid, kaya ka po may katabi, kaya ka po may katrabaho, kaya ka po may pamilya para din magsabi, hindi mo i-isolate yung sarili mo doon. Kasi tandaan mo, si Satan ay natutuwa every time na in-isolate natin yung sarili natin. Sabi dito, that's why let's erase the mindset of being alone in my peaceful life and meaningful life. Alisin natin yung mindset natin na kapag mag-isa ako, masaya ako. Tandaan niyo po, kapag mag-isa ka, malungkot ka. Tama. Kasi bakit? Kausap mo lang lagi sarili mo eh. Di ba? Ano na mangyari sa atin? And God remind us that being alone was creating boundary for others to approach you. Because of the past, because gusto mo lagi nag-iisa ka, pagdating mo sa trabaho, ayaw mo na makapag-usap sa mga katrabaho mo. Kasi bakit? Nasanay ka na po. Yun po yung tinatawag na yung pagiging mag-isa ay nagsiset ng boundary. Nagsiset ka ng boundary na hanggang dito lang ako, hindi nyo ko pwedeng kausapin. Ang hirap kaya nun. Di ba? Sabi ng Ecclesiastes, mas malakas pag dalawa kayo. Mas malakas kapag may nag-i-encourage sa'yo. Kapatid, sa buhay natin ito, hihintay mo pa ba si Lord na makita mo? Para lang ma-encourage ka. Kung pwede ka man ma-encourage sa katabi mo. Diba? Hihintay mo ba ma-encourage ka na humarap ka sa Panginoon? Sinasabi ng Lord dito, next point natin, power of accountability partner. Meron ka bang accountability partner ngayon? O wala? Di ba? Sabi dito, God sent someone to our life to help us, especially in our time of trouble. Tama. Mapapansin natin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon at hindi darating yung pagkakataon magpapakita si Lord sa iyo para solusyonan yung problema mo. Magpapadala siya ng tao para sa iyo, para tulungan ka. Ang tanong, ayaw lang natin dagapin kasi meron tayong pride. Alam niyo yung pride? Yun yung pumapatay. Kaya nagkakaroon tayo ng moment na gusto na lang natin mag-isa. Sabi ba dito, that's why if someone is willing to help, accept it because it came from God. Lahat po ng tumutulong sa iyo, kagaling po yan sa Lord. Tandaan niyo po, wala pong kapangyarihan ng kaaway sa buhay mo. Kaya sa panahon na nahihirapan ka, kapag merong nag-aasa sa'yo ng tulong, merong nagtama sa'yo, matuwa ka. At accountability partner, hindi lang to laging encouragement. Accountability partner, ito yung laging magtatama sa'yo kapag may nakikita ng mali. Yun yung tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, itatama ka. Hindi yung tatamaan ka. Diba? Sabi dito, and God also says us, there's a peace if you have accountability partner will help us to grow more in God's words and works. Ibig sabihin, kamusta po yung surroundings natin? Ewan ko bakit dito ako dinadala ng Lord. Mula Monday pa sa mga surroundings ka dinadala. Bakit? Kasi nagiging yun ka kung sino mo lagi mong nakakasama. Kailangan meron tayong accountable partner.
Accountable partner na kaya mong magsabi sa kanya na nahihirapan na ako. Accountable partner na kaya mong maging totoo sa kanya nang wala kang nililihim. Kasi bakit? Kapag naging totoo ka sa isang tao, magiging totoo rin yan sa'yo. Kaya minsan nahihirapan ka kung bakit ka mahirapan mag-approach kasi dinodoble kara natin yung pagkatao natin. Mukha lang tayong mabait, pero in reality, yan sama-sama natin. Bakit? Because of the past. Kapatid, maybe some of us nakaka-relate sa ganito. Ang tanong, meron ka bang accountable partner na ngayon? Yung accountable partner, ito po yung taong magdadala sa iyo sa Panginoon. Hindi yung accountable partner na dadaling ka palayo sa Panginoon. And sabi dito sa verse 12, we are conquerors. That's why God is saying us to be always online for someone who needs help, or if we can need help, always to be open to our accountability partner. Hindi pwedeng ikaw laging tumatanggap. Dapat ipag-pray na, Lord, gamitin niyo po ako bilang encourager sa katabi ko. Hindi yung laging, Lord, asan yung encourager ko? Ang tanong, encourager ka ba? Lord, bigyan mo ako, Lord, bigyan mo ako ng tamang tao. Ang tanong, tamang tao ka ba? Di ba? Kapatid, kamusta po tayo? Hindi natin mako-conquer itong companionship or magiging malakas yung group or yung group na sinasamahan natin kung tayo mismo ay sumisira dito. Right now, let's pray to God na, Lord, bigyan niyo po ako ng tamang tao at Lord, gamitin mo ako na maging tamang tao sa mga nakakasama ko. Kasi natatandaan po natin, ikaw, pwede kang maging encourager or instrumento ng Panginoon para sa katabi mo na yan. Minsan yung katabi mo, hirap na sa buhay, pero dahil ngumiti ka, nginitian mo siya. Di ba? Sabi ba dito, surround our life with right people. Hindi po lahat ng tao sa paligid natin ay tama. Pero pwede kang maging tama para sa kanila. Kasi kapag ikaw naging tama sa kanila, maghahawa-hawa po yan. Ang tanong, may legacy na po ba tayo sa mundong ito? Or hanggang ngayon, lutang pa rin tayo sa mundong ito? Kasi bakit? Baka dito sa bagay na to, pinipili pa rin nating mag-isa. Kahit hindi ka create ng Panginoon mag-isa. Always remember, si Eva at Adan. Si Adan, diba si Eva, hindi create para lang sa wala. Create si Eva para kay Adan kasi partner sila. Si Noah, bakit may pamilya? Kasi yun yung makakatulong sa kanya. Si Joseph, di ba? Si Jesus, bakit siya binigay kay Mary? At naging si Mary asawa niya si Joseph kasi partner po sila, kapatid. Itong buhay natin, kailangan mo ng kasama. Huwag mong lakarin yung mundong ito nang mag-isa ka. Ang Panginoon may sinesend na sa buhay mo. Ang Panginoon may dinadala sa buhay natin. Ang tanong, tinatanggap ba natin? Kaya right now, mayroong isang illustration na sabi doon, makikita natin ang isang papel, example na lang natin, hindi ko ito pupunitin. Pag ito, inatake ito ng kaaway, isang illustration na lang po. Ito, pag inatake ito ng kaaway, punito agad, tama po. Pero pag dinagdagan mo pa ng isa yan, ng ganitong kaibigan nyo, tingin nyo po ba mapupunit ng kaaway yan? Hindi na, kahit anong gawin ng kaaway dyan, kahit pabagsakan yan, hindi babagsakan yan. Bakit? Kasi marami po sila. Kapatid, kaya po natin narinig yung Word of God to remind us na hindi ka nabuhay, hindi ka nilikha ng Lord ng mag-isa. Lagi mo tatandaan yan. God sending someone to our life to help us and guide us papunta sa Lord. Kaya, let's pray. Na Lord, ilapit niyo po ako sa mga tamang tao at gawin niyo po akong tamang tao para sa katrabaho ko, sa pamilya ko. And look for someone. Kung wala ka pa ngayong accountable partner, look for someone na yung kaya mong mag-open, yung itatama ka, na papunta sa Panginoon. Let's pray. Yes, Heavenly Father God. Lord, salamat sa iyong salita. Salamat, Father God. Lord, na-remind mo kami, Father God, na Lord, we are not alone in this world, Father God. Lord, kaya namin i-conquer, Father God, Lord, yung mga bagay sa paligid namin because of you, Lord God. Lord, right now, we pray, Father God, Lord, for accountable person to our life, Father God. Na Lord, bigyan niyo po kami ng tamang tao, Father God, na Lord, na mas ilalapit kami sa iyo, Panginoon. Right now, Panginoon, continue to move in our life, Lord God. Lord, continue to move, Father God, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito, Father God. Lord, continue to bless them, Lord God, sa panahon na nahihirapan kami, Panginoon. Lord, maghimala ka po, Panginoon, Lord God. I declare peace, Panginoon, Lord God. I declare joy. I declare hope, Panginoon, Lord God. Blessing upon blessing, Father God.
sa aking mga katrabaho, Father God. Lord, maging sa aming company na pinagtatrabahuhan, Panginoon, continue to move, Father God. Lord, continue to bless, Lord God, all, lahat ng aspeto, Panginoon. Lord, salamat. Dahil, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, kami ay natatama. Salamat sa iyong salita, dahil, Father God, kami ay lumalakas, Father God. Lord, salamat, Panginoon. Lord, sa maghapon na darating, Panginoon, gabayan niyo po kami, ingatan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng tamang desisyon, Father God, Lord, sa lahat ng aming gagawin, Father God. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.